Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napakagandang story patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na videos. Sa video ito pag-uusapan natin ang posibleng mangyari kung sakaling si Naruto ay maging isang rogue ninja. Ito ay isa lamang pong fan theory or isang fan creation. I wonder lang kung ano kaya ang mangyayari kung sakaling si Naruto ay isang rogue ninja. So bago ko umpisahan, pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang tinatawag na rogue ninja. Ang rogue ninja o ang mga missing nin ay ang mga ninja na iniwan ang kanilang sariling bayan at wala na nga silang balak bumalik pa. Ang mga missing nin na ito ay karaniwang isang kriminal o ang mga ninja na tumalikod sa kanilang mga nakaatas na mga tungkulin. Ang mga missing nin na ito ay karaniwan ding nakalagay sa bingo book ng kanilang mga sariling village. Ang bingo book nga na ito ay isang black book na ginagamit ng mga ninja kung saan ito ay naglalaman ng lahat or kahit anong impormasyon sa mga blacklisted ninja na kanilang target. Sa Kirigakure, may tinatawag silang hunter nin kung saan ang mga hunter nin na ito ay specifically naka-assign para huntingin or patayin ang mga rogue ninja or ang mga missing nin na ito. Ang ibang missing nin ay nagsusuot pa rin ng forehead protector ng kanilang village. Ngunit ang ibang missing nin na nakasuot nga nito ay mapapansin na mayroong guhit or scratch sa mismong forehead protector nito, kung saan ito ay sumisimbolo na tinalikuran na nga nila ng tuluyan ang kanilang sariling bayan or ang kanilang village. Ang pinakamagandang example ng mga rogue ninja or ang mga missing nin ay ang organisasyong Akatsuki. So what if si Naruto ay maging isang rogue ninja? Ano kaya ang mangyayari? Si Naruto ay isang Jinchuriki ni Kurama, ang Nine-Tailed Beast, kung saan ang Nine-Tailed Beast na ito ay galit sa sangkatauhan at siya ay kinakatakutan ng lahat. Dahil dito, namatay ang mga magulang ni Naruto dahil sa pagsalakay ng Demon Fox na ito, which is isinil nga sa kanya ng kanyang amang si Minato ang tailed beast na ito nung siya ay sanggol pa lamang. Dahil sa pagiging Nine-Tails Jinchuriki ni Naruto, siya ay hindi nakaramdam ng pagmamahal mula sa Konoha, bagkos siya ay kinatakutan at kinamuhian dahil dito. Takot at galit ang Konoha sa kanya dahil ang tingin sa kanya ng mga taga-Konoha ay isang halimaw. Halimaw na maaring magwala, pumatay at magwasak sa Konoha anumang oras. Kaya naman lahat ng taga-Konoha ay iniiwasan siya. Kung saan si Naruto ay magkakaroon ng sama ng loob sa mga taga-Konoha at pipiliin na lamang niyang umalis dito at magpakalayo-layo. Kaya naman, ang pagiging rogue ninja ng Nine-Tails Jinchuriki ay napakalaking problema at napakadelikado. Kapag si Naruto ay naging rogue ninja dahil nga sa naramdaman niyang rejection sa mga taga-Konoha, ang Konoha ay mawawalan ng napakalakas na military assets. At dahil nga sa ang Jinchuriki ay napakalakas na sandata laban sa lahat ng village, gagawin lahat ng Konoha ang kanilang makakaya upang maibalik siya sa Konoha. Ang pagiging rogue ninja na ito ni Naruto ay iba pagdating sa pagiging rogue ninja ni Sasuke. Bakit ko nasabi ito? Dahil ang main reason nga kung bakit tinalikuran ni Sasuke or kung bakit umalis si Sasuke sa Konoha dahil sa gusto niyang maghiganti sa pagpatay sa kanyang buong angkan. Masasabi kong hindi gaanong pinagtuunan ng pansin ang kanyang pagkawala dahil since siya na lang ang natitirang Uchiha dahil nga sa Uchiha Massacre na ginawa ni Uchiha Itachi. Pero kung sakaling si Naruto ang naging rogue ninja, sa loob niya na mayroong napakalakas at ang pinakamalakas na tailed beast sa buong mundo, ang Konoha ay gagawa ng manhunt upang hanapin si Naruto at maibalik siya sa Konoha, at ganito rin ang gagawin ng ibang village upang makuha ang Jinchuriki. So maaring ang pagiging rogue ninja ni Naruto ay hindi ganun kadali. Maaari ring maging maikli ang kanyang buhay o maaaring madali siyang mamamatay dahil sa pagiging rogue ninja niya. Dahil alam naman natin na sa umpisa pa lamang si Naruto ay hindi ganun kalakas pagdating sa pakikipaglaban.
Dahil kung iisipin, walang magtuturo sa kanya kung papaano gamitin o kung papaano mapaamo si Kurama na alam naman natin na ilang taon bago niya nagawang makasundo ito. Walang Kakashi, walang Jiraiya at walang mga kaibigan na gagabay sa kanya. At bukod sa mga village na naghahunting sa kanya, andyan pang Akatsuki at si Orochimaru na nagnanais para makuha ang tailed beast na ito. Katulad na lamang ng ginawa ng Akatsuki kay Gaara noong kinuha nila ang Shukaku, kung saan si Gaara ay namatay noong tinanggal nila ang Shukaku sa katawan nito. At maaaring ito rin ang mangyari sa kanya. At kapag nagawa ngang makuha ng Akatsuki or ni Orochimaru ang tailed beast na ito ay mas magiging malaking banta sa Konoha at sa buong Shinobi world. Kung saan sino man ang makakuha nito na masamang tao ay gagawin nito bilang isang sandata sa pagkikipaglaban, lalo na't ang Akatsuki ay merong Itachi at merong Obito na maaaring kumontrol sa tailed beast na ito. Pero maliban na lamang guys kung ang Konoha ay mauuna siyang matagpuan. Kung saan ang Konoha ay magpapadala ng mga grupo ng Jonin na tatapat sa lakas or kung hindi man matapatan ay mga grupo ng ninja na kayang pigilan ang pagwawala ng tailed beast. Halimbawa na lamang dito si Yamato. Sa tulong ni Yamato na mayroong Hashirama Cell na kayang gumamit ng wood release upang mapigilan ang pagwawalang ito ng tailed beast. Gagawin lahat ng mga taga Konoha maibalik lamang si Naruto. Pero kapag sila ay nabigo, napakalaking problema nito sa kanila at maging sa Shinobi world. Lalo na't si Naruto ay galit sa Konoha dahil sa ipinakita nila sa kanya. All in all guys, hindi magtatagumpay si Naruto sa pagiging rogue ninja niya dahil una, ang buhay niya ay laging nasa panganib dahil sa pagiging Jinchuriki ng Kyuubi. At pangalawa, ang batang Naruto ay mahina at hindi kayang kontrolin ang Kurama sa kanyang katawan. At bukod pa dyan, hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili pagdating sa mga taong gustong kumuha sa kanya, lalo na kung si Itachi ang naging kalaban niya na miyembro ng Akatsuki dahil alam natin na si Itachi ay nais makuha ang tailed beast na ito. Dagdag pa dyan guys, sa umpisa pa lamang ay hindi na kayang i-advance ni Naruto ang kanyang kakayahan at maliban dyan, hindi siya ganun kagaling pagdating sa paggamit ng ninjutsu. So tinatanong nyo guys kung hindi na lang siya maging miyembro ng Akatsuki. Syempre bata pa si Naruto, mas pipiliin ng mga Akatsuki na kunin na lamang ang tailed beast sa kanyang katawan kaysa maging miyembro siya ng organisasyon. So bago tayo magtapos guys, shoutout nga pala sa ating mga lovely Krong TV lovers na sina Vincent Patricio, Boss Daisy Ocho, Mark Angelo de la Cruz, Anime Unique, John Paul Nakaituna, Sin Aces Vlog, Levitation GT, Denbert Mancilia, Nuwitsky 65, Renz Mendoza, Julian Animation and Gaming, John Wesley Nuyad, Bones Gaming, Kylie Pagente, Carlo Junal, Genic TV, Hanabi Hyuga, Kenneth Usman, Joaquin Juan Bondat, Jairus James Espirida. Salamat guys sa inyong walang sawang suporta. At dyan na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!